sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, o tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Dakilang Diyos na aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sapagkat niloob mo ng aming mga panyapak ay maidako sa iyong bahay-sambahan upang manalangin, mag-aaral ng iyong mga salita, at patuloy na sambahin at papurihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, minsan pa, dinadalangin namin ang katagumpayan ng gawain ito, sapagkat tunay na wala kami ibang inaasahan kundi ang iyong banal na Espiritu. At sa pamamagitan mo, tunay na ang katagumpayan na igagawad mo sa buhay ng bawat sa amin. For we can do nothing apart from you, Lord. Bless our soul, Father God. And let our soul be open to hear the word. At habang naririnig namin ang mga salita mo, ito'y maging kalakasan at katagumpayan ng bawat isa po sa amin. Ingatan mo ang lahat ng mga salitang mayahayag sa aming kalagitnaan. For we know, Father God, that you are the one who will continue to reveal everything, O Lord, that will strengthen our soul and will strengthen our spirit, that we may understand everything, O Lord God, according to your will and according to your righteousness. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga salitang aming diringgin, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, mag-usap ka at manahan sa buhay ng bawat sa amin. Pagpalain mo rin, Panginoong God, ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog. Ibalik mo ito sa kanila, Panginoong Diyos, ng sukat ayon sa kanilang ginamit. Sapagkat ikaw ang nagsabi, ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ngunit ang nagtatanim ng marami ay mag-aani ng sagana. Hayaan mo, Ama, na ikaw, O Diyos, ang tumugon sa lahat ng kanyang mga pangailangan at patuloy nilang maranasan ng iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Tanggapin mo ang aming pagsamba at ang aming pagwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Please open your Bible to John chapter 7, 1 kabanatang 7. Talata po'y 37 hanggang 46. 37 hanggang 46. Sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay, na huling araw nga ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog, tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang ilan nga sa mga karamihan na marinig ang mga salitang ito ay nagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapwa sinasabi ng ilan, ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahing ni David at mula sa Bethlehem, ang layong kinaroroonan ni David? Kaya nangyari, nagkaroon ng kapagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa Kanya. At ibig ng ilan sa kanila na siya ay hulihin, datapwat walang taong sumunggab sa Kanya. Nagsidati nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Pariseo, at sinabi nila sa kanila, bakit hindi ninyo sila dinala? Nagsagot ang mga punong kawal, kailanmay walang taong nagsalita ng gayon. Amen. What satisfied your soul? Ano nga ba yung mga bagay na kumukumpleto
o nagbibigay sa atin ng kaganapan sa ating mga kaluluwa. John chapter 7 is almost Christians were being doubted the Word of God because of John chapter 7. Sabi nila, ito daw yung nag-break doon sa mga naniniwala ng lubusan kay Kristo, that even his brothers, kahit po yung kanyang mga kapatid sa laman, ay hindi po naging lubos yung kanilang pananalig sa Kanya. They don't even know and understand who He is. Hindi nila kilala kung sino ang ating Panginoong Yesus. That's why, His brothers, yung kanyang mga kapatid, ay sinabi po sa ating Panginoong Yesus dyan sa chapter 7, na, total, gusto mo rin namang maging tanyag. Bakit hindi ka magpakita sa mga tao at ipakita mo ang iyong galing? Pero alam natin na walang kagalingan na nais ipakita ang ating Panginoong Yesus. He never had that in mind to boast everything or to boast anything in His life. Because the only purpose that the Lord Jesus Christ wants to reveal and is to let the will of God the Father be manifested in Him. Kaya, yung mga bagay na iniisip ng kanyang mga kapatid, kaya sinabi niya sa kanila na, sa inyo, lahat ng araw ay pwede. Pero sa akin, sabi niya, hindi. And, nung sinabi ko po sa inyo na nagkaroon ng pagkakagulo yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, because Jesus Christ said to His brothers, I will not go to Jerusalem. Hindi ako pupunta sa Jerusalem, kayo na lang ang pumunta. Pero pag binasa natin yung talata, pumunta rin ang ating Panginoong Yesus sa Jerusalem. Kaya sabi nila, nagsinungaling daw ang ating Panginoon. Pero buti na lang, amin po ba, tayo mga mananampalataya, we have our wide understanding. Kasi kung di magiging malawak yung ating pangunawa sa salita ng Diyos, kahit tayo mag-agree, nagsinungaling ang ating Panginoon. Kasi sabi niya, hindi siya pupunta, tapos pumunta siya. But since last Sunday, last Lord's Day, di po ba, God already set His own time. Hindi sinusunod ng ating Panginoong Yesus yung oras at araw ng tao. Ang sinusunod niya po ay yung oras at araw ng Diyos Ama. Kaya kung hindi kalooban ng Ama, hindi po niya gagawin. Kahit na gusto niya itong gawin, hindi niya ito gagawin. Sapagkat meron lamang siyang isang timeline na sinusunod at hindi ito yung timeline ng tao o timeline ng kanyang sarili, kundi yung timeline ng Diyos Ama sa Kanya. That's why He went also to Jerusalem. Nagpunta rin po siya sa Jerusalem not to reveal who He is. Amen? Tandaan po ninyo, kahit sa mga alagad, hindi niya sinabi kung sino siya. Amen? He never taught or told to His disciples who He is. Totoo po na sinasabi niya tungkol sa anak ng tao, tungkol sa Messiah, tungkol sa Kristo, but He never tell it to the disciples directly. Bakit? Sapagkat ang hinahangad ng Panginoon ay manampalataya sila sa Kanya. Kahit, amen po ba? Kulang sila sa tinatawag na kaalaman. Amen? Kaya, makikita natin na dito po sa binasa natin talata, the Lord Jesus Christ said to them, no? Sabi ng ating Panginoong Yesus na lahat ng mga taong nauuhaw, lumapit sila sa akin. Amen. Yun ang hinahangad ng Panginoong Yesus sa lahat ng mga tao, that they will have that thirst, hunger and thirst for the Lord. Nahanapin nila yung ating Panginoon. At ang hangarin ng Diyos, ng ating Panginoon sa mga tao, ay tunay na masumpungan nila ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po,
Kanina, nanonood po ako ng isang vlogger sa Canada. And nagulat ako kasi meron palang puno na nagpo-produce ng tubig. No? May puno pala na nagpo-produce ng tubig. And every summer po, mga minamahal ko, sa tuwing summer po, ang trabaho po nitong mga Canadian ay pumunta po doon sa gubat para po sumahod ng tubig na may inom doon sa puno. Kung alam niyo po yung, mag-search po kayo mamaya, pagdating niyo sa bahay, yung tinatawag na maple tree. Amen. Maple tree. May iba-ibang klase po. Sabi po nila, there are 16 varieties of maple tree. Yung maple tree po, kapag nakita niyo po yan, dito po sa Pilipinas, wala po niyan. Sa Pilipinas po ay hindi po tumutubo ang maple tree sapagkat alam ko, isa sa matatag na puno po ang maple tree kasi po, namamatay po siya, natutuyo siya tuwing panahon ng taglamig, yung tag-snow. Kaya po, yan po yung tinatawag na puno na nagbabago yung dahon. It turns from green, it turns to red and then orange. Amen. Nakakita na po ako niyan sa Korea. Meron po niyan sa Korea. Kahit sa Seoul, kahit sa city, meron po silang maple tree. So sa madaling salita po, itong mga Canadian ay nag-aangad po na makakuha po ng tubig na ito doon sa puno na yon. At alam niyo po ba na sa loob ng isang araw, kailangan po 24 hours. Sa 24 hours po, tsaka lang po sila nakakakuha ng ganyang karami na tubig. No? Kusa po siyang tumutulo. At ang sabi po ng babae na yon na Pilipina, kailangan po silang magbaon ng 1.5 inches yung tinatawag niya na gripo. Parang gripo po siya, itutusok po nila. And then, meron po silang timba na isinasahod doon. Within 24 hours po, nakakasahod po sila ng tubig. At alam niyo po ba, isa pa rin po sa nakakahanga doon sa tubig na yon, kapag ito po daw ay kanilang niluto within 24 hours, no? Iluluto po nila ito ng within 24 hours, kailangan po dire-diretso yung apoy. Alam niyo po ba na mas matamis pa po siya, kapag naluto na po siya, mas matamis pa po siya kaysa sa asukal. At alam niyo po ba, nung chinek ko po, yung check niyo po sa check niyo po sa Shopee, kung magkano po ang maple, parang syrup, maple syrup. Pag chinek niyo po yung maple syrup, I think 350 ml. Napakamahal. Maliit lang po siyang bote. Napakamahal po niya. Hallelujah. Kaya kanina, sabi ko, ano kaya magtanim kami nito sa Karanglan? So, try lang. And then nag-check po ako sa Shopee rin ng seeds. Nakakabili po ng seeds ng maple tree. Sabi ko, nag-order po ako, mura lang naman po siya. I think 69 pesos. 50 seeds na po siya. Sabi ko, makapagtanim nga nito. Malay mo. No. Amin po ba? Makapagtanim tayo. Malay mo, tumubo. Di ba? Eh di, mas maganda. Di ba? At makakuha tayo ng tubig na yon. Why I'm taking this one? Because, nakita ko kasi doon, sabi ko, meron naman silang tinatawag na, alam natin na, water is everywhere. Amin po ba? Ang tubig po, kahit saan meron. Amen? Naniniwala tayo na ang komposisyon ng mundo natin, bato, tubig, lupa. Amen po ba? And then bato, tubig, lupa. Amen. So, yung mundo po natin, ito po'y natatayo sa pamamagitan din ng tubig. Kaya nga, pag binasa natin ng Genesis, di po ba, nung nilikha ng Panginoon, nung naglikha ang ating Diyos, sabi niya, pinaghiwalay niya po yung tinatawag na tubig sa ibaba at tubig sa itaas. No, sabi po niya doon. So, tubig is everywhere. No. Alam natin kung gaano po kahalaga yung tinatawag na tubig. Amen. At alam niyo po ba na sa Saudi, ngayon, amen po ba,
Kahit pumunta po kayo sa YouTube, nowadays, ito pong panahon na ito, nakapagtataka, madalas umuulan na sa Saudi. At alam niyo po ba na kapag umuulan sa Middle East, yung mga tao po, kahit naka-uniform, kahit na po sila po ay galing sa opisina, lumalabas po sila para magbasa sa... Tayo po, di ba, nalulungkot tayo kapag may baha. Sila po tuwang-tuwa kapag may baha. Why? Kasi nga po, madalang sa kanila ang tubig. Amen. So, kung titignan po natin dito sa pinapag-aralan po natin, different people with different prospect about water. Pero naniniwala tayo, lahat ng tao kinakailangan ng tubig. Sabi nga po ng siyensya, 70% of our body is composed of water. Amen po ba? Kaya nga, kapag tayo po daw ay nakulangan ng tubig, tayo po ay magkakasakit. Amen. Almost lahat po ng mga tao po na nade-dehydrate, nagkukulang sa tubig, sila po ay nagkakaroon ng matinding karamdaman. Kaya nga po, sabi ng siyensya, kahit daw hindi kumain ng tao, tubig lang, mabubuhay po ang tao. Amen? Isipin natin mabuti, kumain ka, hindi ka uminom, hindi mo mararamdaman ang busog. At nakakatakot, amen po ba, na kapag tayo kumain at walang tubig, bakit? Once na tayo ay na-choke, nabulunan tayo, maaari po natin itong ikamatay. Kaya, doon ko nakita, sabi ko, Lord, because di po ba, yung binasa po nating talata in John chapter 7, verse 37, the Lord tell us about yung tinatawag na typology. Nagkaroon ng pagtuturo ang Panginoon ng typology that He introduces Himself as water. No? Ipinakilala ng Panginoong Yesus sa kanya na siya yung tubig. Kasi sabi niya, ang sino mang nauuhaw ay kailangang lumapit sa akin. Amen. Ibig sabihin po nito, magiging maliwanag sa atin, mga minamahal ko, that Jesus Christ teaches all the people, amen po ba, kung paano kahalaga yung tubig sa katawan ng isang tao, sa buhay ng isang tao, o sa buhay ng mundo po natin, amen po ba, wala pong nagluluto sa atin yata na hindi gumagamit ng tubig. Lahat, everything. Amen po ba? Kung pamimiliin po kayo, walang kuryente, walang tubig. Ha? Amen po ba? Mahirap, parang mas mahirap ang walang tubig. Kasi ang walang kuryente, pwede tayong mag-create ng liwanag. Amen po ba? Pwede. Pero, tubig parang, it is impossible. Amen po ba? Napaka-imposible. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron tayong tinatawag na maple tree, kung may maple tree tayo, it is very useful. Amen? Pwede tayong kumuha ng tubig mula doon sa kanya. Sabi dito, naniniwala tayo na water everywhere is precious. Mahalaga ang tubig. Amen? Kung ilalarawan po natin ngayon, di ba? Because Jesus Christ, meron tinatawag na prototype. No? Tinuturuan tayo ng ating Panginoong Yesus sa gabing ito na ipinrototype niya na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga tao, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya at mananalig sa Kanya ay kailangan lumapit, lalo na kung sila ay nauuhaw. Kaya sabi dito, that water is very precious. Di ba ba? Napakasimple po nung itinuturo ng ating Panginoon. Kung mahalaga ang tubig, dapat pahalagaan din natin ang ating Panginoon Hesus. But the problem is, lahat ba ng tao nakikita yung kahalagahan ng Panginoon? Sino po sa inyo dito yung natutupad niya yung 18 basong tubig ang nainom niya sa loob ng isang araw? Amen? 18 baso. Sino po nakakatupad sa inyo?
Pero di ba, in science, the doctor said, kapag hindi daw tayo nakainom ng 18, our body will be abnormal. Tama? So, ibig sabihin po, kahit na mahalaga sa atin ang tubig, hindi natin ito pinapahalagahan. Tama, mali? Tama. Hallelujah. Kaya nga, di ba, yung mga tao nagkakaroon ng alternatibo. Instead of water, they drink soda. Amen. Kapag nauuhaw ang tao, mas hinahanap ang soft drinks kaysa sa tubig. Amen? Pero kung titignan po natin, ang soda, pwedeng uminom, pwede rin hindi. Gusto ko pong maintindihan po natin, ha? Inumin din po ang soda, ang soft drinks, inumin din. Katulad din po siya ng tubig. Pero kung tatanungin niyo po ako, kung sino mas kailangan natin, soft drinks o water? It is water. Pero bakit ang maraming mga tao, mas mahalaga sa kanila ang soft drinks kaysa sa water? Mas mahalaga sa kanila yung sumisira kaysa doon sa mga nagkukumpuni. Kaya pala, pag kailangan pakiramdaman ninyo ang inyong sarili, all men, lahat po tayo mga tao, meron tayong tinatawag na power of healing. Hindi ko sinasabing may kapangyarihan kayo at kailangan kayong magkepweng. Amen. Hindi po. Meron tayong tinatawag na power of healing. Alam niyo po ibig sabihin nun? Yung katawan po natin, meron siyang kakayanan na maghilom ng sugat. Tama? May ano po yun? Kung mapapansin niyo po siguro, di ba, may mga tao po na pag nasugatan, ang tagal gumaling. May mga tao naman kapag nasugatan, ang bilis gumaling. Saan po kayo? Mabilis gumaling o matagal gumaling? Wow. Di kayo na. Pero totoo yun, di ba? Kapag may sipon kayo, mabilis gumaling o matagal gumaling? Kapag napansin niyo po pala na ang sarili, ay yung katawan natin, kapag nagkaroon tayo ng karamdaman, matagal tayo, halimbawa, nagkatrangkaso. Pag nagtatrangkaso kayo, umaabot ng 2 linggo, 3 linggo, amen po ba? You have a problem in your body. And what is your problem? Kulang sa water. Amen? Hallelujah? Kapag matagal ang sipon ninyo, amen, na halos ayaw nang umalis, it means you are lacking of water. Hallelujah. Kaya, kung titignan po natin dito, kahit na alam niyo po, kahit hindi ko po elaborate sa atin ang salita ng Diyos sa gabing ito, alam ko, naiintindihan na po natin kung anong ibig sabihin ng pinapag-aralan po natin. God wants. Ang nais ng Panginoon, kaya pala sinasabi ng Panginoon, those who are thirst, those who are hunger and thirst, come to me. Lumapit kayo sa akin. Amen po ba? Because we need water. Kung paanong kahalaga sa atin yung literal na water, amen po ba? But there is also prototype. Sino daw yung prototype ng water? Jesus Christ. Yung ating Panginoon, yung tinatawag na prototype. Kaya sabi dito, water is everywhere precious. Amen po ba? And ang sabi dito, nire-refer siya for the scripture. Amen? Totoo naman, di ba? Nakakalungkot isipin, minsan mas masaya tayo sa ibang bagay, hindi tayo masaya pagdating sa Panginoon. Amen? But you know, sabi dito, meron ditong 4 na bagay na kapag ikaw ay punong-puno ng tubig, mangyayari sa'yo. Number 1, freshness. Lahat nga po ng fresh, sabi ng amen. Amen. Kahit sa halaman, di ba? Tignan nyo yung halaman. Nalalanta siya. Amen? Yung bonggambilya nga natin madalas ko nakikita siya, di ba? Nagkukuluntoy sila. Pero subukan mo siyang diligan. Maya-maya makikita mo yung kanyang mga, ang tag doon? Mga dahon. Bigla siyang bubuka.
Halaman lang yun, ha? Amen. Kaya kung dry ka na ngayon, it means you are lacking of water. Naintindihan po ba natin? Pero kailangan maintindihan natin mabuti, we are not only talking about physical. Amen po ba? Sa physical, kung sa physical din, kaya nga po minsan, di po ba, umaasa tayo sa, ang tawag to? Umaasa na lang tayo sa lotion para maging fresh. Pero hindi niyo ba napapansin, nag-lotion na kayo, dry pa rin kayo? Because the problem is water. Kaya ngayon, magiging maliwanag sa atin, ang secret pala para maging fresh lagi. Amen. Hallelujah. Siguro, ngayon matututo na tayong uminom. Amen. Lagi na tayong iinom. Pero, hindi lamang po literal na water ang pinag-uusapan po natin. We are talking about, because the Lord Jesus Christ Himself said, those who are thirst, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kaya, kung meron tayong tinatawag na dryness of our spiritual, meron tayong spiritual dryness. Amin po ba? Hindi lang pala physical dryness, but also spiritual dryness. Kailangan po nating uminom ng tubig. At yung tubig na yon ay ang Panginoong Jesus. Number 2, fertility. Amin po ba? Pag sinabing fertility, amin po ba, yung laging may ilalabas. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung madaling maghilom yung iyong sugat. Madaling gumaling yung iyong karamdaman. Hindi siya nagtatagal. Amin po ba? Na mapapansin mo yung sarili mo, nagkaroon ako ng karamdaman, pero, di ba yung mga nagnonoga? Di ba? Ano po yung habilin sa inyo sa noga? Drink water. Yung kay ate, Polstron, di ba? Di ba? Kailangan tubig din, di ba? So I think ngayon mauunawaan natin about, okay. Kaya pala ganun yung nangyayari sa atin. Hindi na kumbaga wala nang paglago sa ating katawan. Amin po ba? Because we are lacking of water. Kaya sabi dito, but if you are full of water, which is spirit, you became fertile. Amin po ba? Pag sinabing fertile, meron kang ilalabas. Merong laging nakatago. Meron laging bago. Hallelujah. Kaya di ba sabi ng Panginoon, namumunga sa hindi kapanahunan. Amen? Di ba ba? Mapalad daw po yung mga tunay na nakikinig ng salita ng Diyos. Sila'y matutulad daw doon sa isang puno na natanim sa tabi ng batisan at namumunga sa kapanahunan. Because they are fertile. Hallelujah. Pangatlo, comfort. Amen. Pag sinabing comfort, yung hindi ka nagkakaroon ng anumang bagay na nakagugulo sa iyong physical. Amen. Di ba? Kapag meron tayong karamdaman, we felt discomfort. Hindi tayo at ease sa sarili po natin. And that is also the problem. Sa buhay din po natin, if we are lacking of Jesus, we are lacking of the Word of God, we don't have any comfort. Hallelujah. And last, sabi doon, blessing. Water is a blessing. Kaya pala sabi ng Panginoon, dadaloy sa inyo ang bukal ng tubig. But He's talking about, sabi niya doon, He's talking about the Holy Spirit. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, He's talking about the Holy Spirit. Sabi niya dito. Pero naniniwala tayo, mga minamahal ko, na nire-remind tayo ng Diyos na kung ang Panginoong Jesus ay hindi natin papahalagahan, no? We cannot able to find that satisfaction to the Lord. Sa iba tayo nasasatisfied. Hindi sa ating Panginoon. These 4 things, itong 4 na bagay nito, hindi natin mararanasan sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, nire-remind tayo, sabi ng ating Panginoon, sabi niya dito, we need to see the antitype of the Lord Jesus Christ, His substance. Alam niyo po yung substance? Kahalagahan.
Gaano ba kabigat? Amin po ba? Gaano ka-importante sa atin? Di ba, kasabi ko nga po sa inyo, may mga tao talaga na tamad uminom ng tubig. Kahit na yung tubig, nandyan na. Amin po ba? Nung pagdating po namin dito, galing Karanglan, sinipon kagad ako. Nakita ko kasi, bukod sa malamig sa Karanglan, habang nasa biyahe po kami, hindi ako umiinom. I do not drink. Kumakain ako. Amin po ba? Pero hindi ako umiinom. Kasi bakit? Ang hirap kasi kapag nasa sasakyan, yung naiihi ka. Driver ako, pero parang nangihinayang ako na mag-i-stop pa. Tapos, amin po ba, ang hirap tumabi. Sabi ko, wag na lang uminom. Kaya, pagdating ko dito sa church, I feel so dry. Naramdaman ko sa sarili ko na I feel so dry. Samantalang si Sister Rose, amin po ba, kakain kami, iinom siya. Bukod sa kaya ayaw kong uminom kasi istorbo eh. Di ba pagka, di katulad ninyo, buti sana kung naka-straw. Pero, bibigyan niya sa akin yung water jug. Nagdadrive ako. Amin po ba? Paano? Bangga pa kami. Kaya sabi ko, parang hindi ito karapat-dapat. Kaya alam niyo po, pagdating ko dito, tumingin kagad ako ng isang tumbler na may straw. Amin. Kasi po, sabi ko, mas madali eh. Amin po ba? Tapos, tumingin na rin ako ng ihian. Na habang nagdadrive, yan ang ano namin eh. Yan ang, tabaga, ang tawag dito, mas ano kami sa mga babae. Amen? Sabi ko, si Tart, sabi ko, bibili ako nito para kahit naiihina ako, habang nagdadrive ako, umiihi. Amen? Meron, di ba? Meron sa Shopee, di ba? Sa mga online shop. Sabi ko, ito maganda, sabi ko. Kasi nga, yun ang problema eh. Hallelujah. Pasensya na kayo mga babae, kayo, kailangan nyo pang umupo, kailangan nyo pang, amen. Pero sa totoo lang, ang hirap pigilin ng ihi. Nararamdaman natin yung ayaw mo, yung ihi mo na napipigilan mo within 1 hour and 2 hours. Naku, sakit po nun. Hindi mo alam kung ano na mangyayari sa'yo. Pero I think, nakakasira siya ng kidney. Amen. Kaya sabi dito, mga binamag ko, that antitype, sabi niya dito, we need to see the substance. Yung kahalagahan ng tubig. Kung naririnig natin, kaya pala sabi ng Panginoon, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso kung naririnig mo na ang tinig ng Panginoon. Kasi it means the water is already there. Ang kailangan mo na lang, iinumin. Hallelujah. Pero kung hindi masasatisfy ka doon sa tubig, bakit ka iinom? But if you find satisfaction to the water, the spiritual water, which is the antitype of Christ, the Word of God, then, the more you drink it, the more you became fresh, the more you became comfort, the more you have blessing in your life. Kasi nakikita mo yung substance. Amin po ba? Makiklaim mo sa iyo yung tinatawag na substance. Bakit? Anong sabi po ng Panginoon? Isaiah 55 verse 1. Isaiah 55 verse 1. Sabi niya dito, tinupad ng Panginoon lahat, sabi niya dito, o lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayong magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas na walang salapi at walang bayad. Are we talking about money? Sabi dito ng Panginoon sa atin, nandyan na, libre na. Amen po ba? Pero hanggat hindi natin nakikita yung kahalagahan niya, yung importansya niya, yung substance niya, yung kabigatan niya sa ating mga buhay, then, hindi natin siya papansinin. But already, God promised to us. Amen po ba? Dahil naniniwala tayo, lahat ng tao hindi pwedeng hindi mauhaw. Sometimes nga, kahit gabi, natutulog ka na. Sometimes, di ba, nadadry yung ating lalamunan and you want to find water. Gusto mo humanap ng tubig. Kaya, sabi ko, Panginoon, ngayon, nararamdaman namin kung gaano kakahalaga. Makikita namin ngayon na nakakahiya pala yung kalalagayan namin. It's just simply na sinasabi sa illustration natin, yung tubig nandyan na.
Sabi ko nga po sa inyo, sa Canada, di po ba? Titingnan natin, water is everywhere. Pero tignan niyo po, pupunta pa sila ng gubat for that maple water. Amen po ba? Para hanapin lang yung pinakamasarap na yon. Hallelujah. Nalulutuin pa nila. Paghihirapan pa nila. Pero tayo, hindi. Eto na. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga nauhaw, lumapit na kayo sa akin. Magsibili kayo ng walang bayad. Pero katulad ng nakagawian natin, naniniwala ako, isa rin ako sa tamad uminom. Amen? Isa lang ako sa tamad uminom ng tubig. Sometimes andyan na yung tubig. Sometimes I do not drink. Hindi ako masyadong palainom. Amen? Oh. Sino po dito yung kagaya ko? Amen? Yun tayo. Tamad-tamad. Nandyan na yung inumin. Tamad-tamad pa. O kaya minsan, meron ka ng isang basong tubig, kalahati lang yung iinumin. Hallelujah. Diba? Totoo. So, sometimes, naging epekto niya sa spiritual life natin, ganyan din tayo. Alam nating mahalaga si Jesus. Alam nating mahalaga ang salita ng Diyos sa atin. Pero hindi natin dito pinapahalagahan. Sometimes we drink only few. Amen? Hindi natin siya ganoon. Amen po ba? Pero isipin natin mabuti, kung iyon ay ang ating Panginoon, I think you will drink. Amen po ba? Anong sabi ng mga manginginom? Anong tawag sa gano'n? Anong tawag doon? Yung kapag bottoms up. Hallelujah. Bottoms up. Kasi alam mo, gaano kahalaga yun. Kaya nga, isipin natin ngayon, kapag iinom ka ng tubig, you will remember who? Jesus Christ. Maalala mo kagad sa sarili mo ang ating Panginoon. Kung magsisipag kang uminom, maalala mo kagad ang ating Panginoon sa iyong buhay. Amen? And then you want, amen po ba? Gusto mo maging maayos. Gusto mo maging fresh ka lagi. Anong sabi niya sa Psalms 23, verse 2? Amen po ba? Yung lagi natin nire-recite every Lord's Day. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan at pinapatnubayan niya ako sa siting ng tubig ng pahingahan. Di po ba? Sabi ng Panginoon, di po ba? Dinadala niya ako sa tahimik na batisan at, di po ba? Yun yung hinahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. It is the Lord Himself. Amen po ba? The Lord already not just introduced, but gave Himself for us. Amen po ba? Sa totoo lang, yung tubig na ang lumalapit sa atin. The one who satisfy us, the one who will give us freshness and blessings, siya na yung lumalapit. Ang gagawin na lang natin, iinom tayo. But, the problem is, eto. Why? One, because men became irresponsive with the water. Alam niyo po ba, sakit nung irresponsive. Pag sabihin, hindi tayo tumutugon. Hallelujah. Hindi natin nakikita yung kanyang gagawin o magagawa sa buhay ng basa atin. Ano pong sabi niya sa Jeremiah chapter 2, verse 13? Jeremiah, Kabanatang 2, talata po'y 13, sabay-sabay. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako sa bukal ng buhay ng tubig at nagsigawa ng sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalaman ng tubig. Malalaman ng tubig. Diba? Nakita natin, people try to make their own well. Pero gumagawa sila daw ng balon, pero hindi naman pwedeng lagyan ng tubig. Samantalang ang Panginoon, sabi niya, naghihintay siya. He's already the spring of living water. Pero iniwan. Amen? Nakakalungkot, di ba? Rebuke sa atin. Na-rebuke tayong lahat. Ito daw yung nangyayari, sabi niya, yung bayan ko, pag sinabing bayan ko, it speaks about His people, His church. Amen po ba? Sabi niya dito, my nations, my city, sabi niya doon, they perform two kinds of sin.
What's that? Living. The spring of living water. Iniwan. Kaya kung tayo rin, ganyan ang mangyayari sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ngayon, ito na po yung panahon na namimili tayo. Amen? Ang Panginoon ba o ang ibang bagay? Amen po ba? What really matters for you? Ano ba yung pinakamahalaga sa iyong buhay? Ano ba yung mas pinapahalagan mo sa iyong buhay? Yan bang iniisip mo o ang Panginoon? But if you can see, kumbaga, kung titingnan natin yung pinapag-aralan natin ngayon, men became irresponsive with the water. Di ba? Nakasakit, irresponsive. Hindi, amin po ba, andyan na. Pero wala pa tayong reply, wala pa tayong tugon, wala tayong ginagawang hakbang. Huh? Pero ang sabi pa ng Panginoon, my city, my people have left me. Iniwan pa nila ako. Huwag nawang mangyari, mga minamahal ko. Huwag nawang mangyari sa buhay ng basa sa atin. Kahit na anong mangyari sa buhay ng basa sa atin, mas piliin pa rin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Let us check our attitudes towards the water. Paano na ba yung attitude natin towards this tinatawag na antitype to the water, which is Jesus Christ? Ganito na po ba tayo? Sabi niya, Psalms 42 verse 1. Psalms 42 verse 1, sabay-sabay, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga bagis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ganyan na po bang attitude natin? No? Ito na naman yung tinatag na prototype o antitype. Yung mga nanalig daw kay Kristo para silang mga usa, laging uhaw sa tubig, sa batis. Amin po ba? Siguro itong mga deer na ito, itong mga usa na ito, sila yung nakita ng Diyos na mga hayop na laging umiinom. Amin po ba? Laging sabik sa tubig. Hallelujah. Laging gustong uminom ng tubig. Because the Lord has said. Ganyan na po ba yung attitude natin? Ganyan po ba yung nararamdaman natin pagdating doon sa ating Panginoon? Hallelujah. Kung paanong nauuhaw at kinauuhawan po natin siya. Ano pong sabi sa Psalms 63 verse 1? O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman. At isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Paano ilalarawan ni David yung kanyang sarili? Panginoon, sa umaga pa lang, uhaw na ako sa iyo. Sabik na ako sa iyo. Amen? Nagmimistula akong tuyo at uhaw na lupa. Wow! Amen? Nakakatuwa yung in-illustrate ni David sa kanyang sarili. Nawa ganyan, matulad tayo doon sa illustration ni David ngayon sa atin sa Psalm 63. Amin po ba na umaga pa lamang ay kinakauhawan na natin ang ating Panginoon? Pinananabikan na natin ang ating Diyos. At nilalarawan natin yung sarili natin parang isang uhaw at tigang, tuyo na lupa na walang buhay. But katulad ng sinabi sa atin, I am, the spring of living water. Sabi ng Panginoong Jesus, come unto me and drink because I am the spring of living water. Di po ba? Kaya inilarawan po doon sa unang Korinto Kabanatang 10. Amin po ba? Yung bato po na hinampas ni Moises na naglabas ng tubig doon sa ilang. Di po ba? Yung bato na yon ay ang ating Panginoong Jesus. It is Jesus Christ. Kahit naubod ng dami, no? Kahit naubod ng dami ng mga salita, they can all drink. Lahat po sila nakainom doon sa bato na yon na naglabas ng tubig sa ilang. Hallelujah. Kaya tayo rin. Hindi natin pwedeng sabihin siya lang ang makakainom o ilan lang sa atin na makakainom. Lahat tayo ay pwedeng uminom doon. Why? Because He is the spring of living water. But the problem is, we do not come to that spring of living water. Baka nararamdaman mo ang sarili mo, tuyo ka na, pero Amen?
Can you feel? Ano ba nararanasan mo sa buhay mo? Fresh o tuyo? If you can feel, okay lang. Kung sinasabi mo sa akin, Pastor, fresh pa ako hanggang ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. You are fresh. But if you can feel, pero nawa, kung nararamdaman mo sa sarili mo na tuyo ka na ngayon, yung tinatawag na spiritual dryness, mga minamahal ko, kumakatok ang Panginoon ngayon, lumapit ka na sa Kanya. And remove that spiritual dryness and make yourself fresh again. Hallelujah. Amen? Kasi sa totoo lang, we cannot judge one another. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ito, dry ito? Wala. Minsan nga, dry ka na, hindi mo pa inaamin eh. Amen? Kayo ba, inaamin nyo na, dry ba kayo o fresh? Hallelujah. Sa totoo lang, kailangan makita mo, ikaw na nakakaramdam sa isang sarili, ay, fresh ba ako o dry? Pero walang problema eh. Why? Because if you felt dry, kung nararamdaman mo na tuyo ka na ngayon, tigang ka ngayon, then come to the spring of living water. Come to the spring of living water. Huwag mo hayaang yung pagkatigang mo ay mamatay ka na. Kaya magiging kasalanan lang natin kung mamamatay tayo. Kasalanan natin kung matutuyuan tayo. Amen po ba? Bakit? Nakahanda na sa atin yung spring of living water eh. Amen po ba? Andiyan na sa tabi mo. Iinumin mo na lang. Tatanggapin mo na lang. Amen po ba? At anytime you want to drink, pwede. Anytime you want it, kahit gaano karami, pwede. Ang masarap pa dito, walang bayad. Hallelujah. Walang bayad. Pero tignan mo, di ba? Alam niyo po, nung unang panahon, itong mga bata na to, hindi na nila alam yan eh. Sa totoo lang, di ba wala naman talagang mineral water dati? Tubig poso lang tayo. Nabuhay ako sa tubig poso. Sino po dito? Yung mga kasi edad ko. Di ba yung poso dati, yung mahaba yung hawakan? Yung gano'n? Di na. Diyan sa Metro, diyan sa may Marikina, yung poso namin yung gano'n. Amen po ba? Sa probinsya naman yung pitsil. Amen. O kaya jetmatic, di ba? Yung gano'n. Hallelujah. Tapos kapag gusto mo paandarin, tatabubusan mo ng isang tabong tubig. Tapos, sa totoo lang, nabuhay din po kami nung kami nandyan sa may Marikina, balon. Balon. Iniinom din yun. Kahit na gano'n lang iniinom natin, walang nagkakasakit. Pero alam nyo ngayon, may mineral water pa tayong nalalaman. Amen? Pero sa totoo lang sabi nila, it is not really safe. Sa totoo lang, hindi na safe yan, yung iniinom natin. Amen? Niloloko na lang tayo ng 20 stages, 26, 30 stages. Amen po ba? Sa totoo lang, bato lang naman ang dinadaanan nila eh. Tapos ilalabas doon sa gripo, tapos iinumin natin. Uto-uto lang tayo eh. Tapos sasabihin na mineral water. Amen? Totoo. Amen. Social pa tayo, 30 pesos isang container. Amen po ba? Samantalang dati yung lasang kalawang iniinom natin. Sinasala lang ng yung t-shirt na amen po ba, na cotton. Tama? Kasi sa Aurora rin, nung pumunta ako ng 1997, wala naman nagmi-mineral water. Pero ngayon lahat sila nagmi-mineral water na doon sa Aurora. Wala nang umiinom ng tubig ng gripo. Amen? Hallelujah. So, tayo po, sa buhay po ng basa sa atin, Jesus Christ is a spring of living water. Not just a water, but a living water. Sabihin nga po natin, living water. Living water. So, nakita na natin yung substance niya. Amen po ba? Pero, ang problema na lang, yung attitude natin towards the water. Pangalawa, ano yung refreshing and strengthened power that the water has? Di po ba, minsan, aminin natin, pag nakainom tayo, may nakaka-gain din tayo ng lakas. Amen? Nakaka-gain din tayo ng lakas.
Bawa, katulad ng pagod na pagod ka, tapos painumin ka ng tubig. Amen? Nare-refresh ka. There is really power. Amen po ba? Why? Because water is absolutely essential to your life. Ano sabi? Essential. Mawala na ang lahat. Pag sinabing essential, mawala na ang lahat. Wag lang tubig. Amen? Di bali na mawala ang lahat, wag lamang ang tubig. Kaya sabi ko, Lord, salamat sapagkat dito namin nakikita ngayon at naunawaan, di bali mawala ang lahat ng bagay, wag lang si Kristo. Because you are absolutely essential to our lives. Amen po ba? Kaya kung paano ang lupa nangangailangan ng tubig, tayo rin nangangailangan tayo ng tubig. Bakit? Because water is universally recognized. Meron bang tao sa mundo natin na hindi kailangan ng tubig? O, di po ba? Tanungin natin ang sarili natin, meron bang tao na hindi nangangailangan kay Kristo? Wala rin. That's why it's universal. Sabi ko, Lord, kaya pala ikaw ay tubig. Kaya makikita namin, mga minamal, di ba? Aminin lang natin sa sarili natin kung ano yung kalalagayan po natin. And if you can feel in your life, kung nararamdaman natin sa buhay natin, I do have the spiritual dryness in my life, then it's time to make up. Amen po ba? Literally, kung nararanasan mo sarili mo, dry skin, lagi kang may sakit, uminom ka ng uminom ng tubig. Amen po ba? Mag-cleansing ka ng tubig, uminom ka ng uminom, damihan mo ng damihan yung tubig mo, habang umiihi ka, lalo kang lumilinis. Hallelujah. Hanggat hindi mo nakikitang malinaw yung ihi mo. Di ba ba? Sometimes, di ba, nakikita ng doktor ang sakit ng tao sa pamamagitan ng ihi. That's why naglalaboratory tayo. Kaya di ba, agad sasabihin, kulay orange ang ihi mo, may infection ka. Amen po ba? Sometimes, hindi natin alam na may dugo yung ihi natin, but in microscope, di ba ba, nakikita nila na may dugo na pala yung ihi mo. Amen? Kapag ang ihi po natin mabulang-mabula, ibig sabihin, may sakit ka, naglalabas ka ng protina. You need to check. Kaya kahit ihi po ninyo, i-check nyo. Hallelujah. Water. Kaya ganun din sa buhay ng basa sa atin. Amen po ba? Ano ba lumalabas sa labi natin? Kung ang lumalabas sa labi mo, panay masama na, then you are kulang ng water. Sinong water? Spiritual water, and that is Jesus Christ. Kulang na tayo ng salita ng Diyos. Kung sa buhay po natin, amin po ba, na parang hindi na natin pinananabikan ng gawain ng Panginoon, hindi natin pinananabikan ng paglilingkod sa Panginoon, then you have spiritual problem. You need to drink on the spring of living water. Amen? Number 2, hindi lamang po absolutely essential in our life, but water, it refreshes your soul. Yan na po yung sinasabi ko po sa inyo. Sinabi po dito, refreshes your soul. Ibig sabihin, from unfresh, mula doon sa hindi na pagiging fresh, magiging fresh uli. Amen po ba? Huwag nating hayaang mamatay yung kaluluwa natin. Amen po ba? Tandaan po natin, di po ba naririnig natin yung, sa tingin po ba, pareho lang po ba yung salitang faith life, spiritual life? Sa tingin niyo po ba, pareho lang po ba yon? Faith life, spiritual life. Isa lang ba yon? O dalawang bagay? Hallelujah. Pag sinabing faith life, yun ba yung tinatawag na spiritual life? Amen? Pareho ba? Hindi. Hindi pareho yun. Faith life means, how do you believe Jesus Christ? That is faith life. But spiritual life, it is your everyday. Amen po ba? Yung tinatawag na paano ka namumuhay sa iyong spirito, sa iyong spiritual. Amen po ba? Hindi sa faith life. According to your spirit. Di po ba? Di ba sabi nga niya po sa Pablo, may dalawang klaseng pamumuhay tayo. Pamumuhay ayon sa laman at pamumuhay ayon sa spirito. But if you can feel that your spirit, yung spirito po natin is already in dryness. Amen po ba? It's almost dying.
Kaya di ba sabi ng Panginoon, sabi niya kay Ezekiel, tignan niyo yung mga dry bones na yan. Yung dry bones na yan, sino po ba yung tinutukoy niya yon? It is the church. So many dry bones. Walang buhay. Amen po ba? Huwag niyo hayaan po natin na hindi natin maranasan na nasa church tayo, pero we are not happy. Kung ganyan ang nararamdaman mo din, almost dying. Your spiritual life is almost dying. Kasi it is not normal. Kailangan, kung ikaw ay naglilingkod at sumasamba sa Panginoon, you can feel that excitement, joy, happiness, peace in your life. Pero kung ang nararamdaman mo sa sarili mo, nangihinayang ka, amen po ba? At nagmamadali ka, at hindi mo na i-concentrate yung sarili mo sa salita ng Diyos, then you have spiritual problem. Kaya nga, as much as possible, when you are inside the church, do not allow the world to come in you. Amen po ba? Because that is your only time. Ito na lang yung only time natin na to come in the presence of the Lord. Kaya kung nasa presensya ka na ng Panginoon, tapusin mo muna ang salimutan. Kayo magte-text, kayo magchat-chat, wala muna kayo. Amen po ba? Ito yung oras ko para sa Panginoon because I need my spirit to live. Naintindihan po ba natin? Pero kapag hindi mo pinapansin yon, then you are already have that dryness in your spirit. And your spirit is almost dying. Hallelujah. Sa totoo lang, maraming nangyayari ngayon sa church na ganyan. Nasa loob nga sila ng church, pero their mind, amen po ba, is growing around. Amen. Hindi nila na i-concentrate, hindi nila na itutuon yung sarili nila. Totoo po, ang problema niyan, of course, the devil. Siyempre, nandyan ang diablo, tinutokso tayo. Pero kailangan natin maglabanan. Paanong paraan? Water. Amen? Water. That is the time. Sabi nga po, sabi niya doon, the fountain of life, the fountain of water will sprang up in you. Kaya kung nahihirapan na po kayo, may nararamdaman kayong kahirapan ngayon sa buhay ninyo, mas lalo kayong lumapit sa Diyos. Amen? Yung mga kapatiran natin na may pinagdaraanan, opo, lahat naman tayo may pinagdaraanan. Pero habang may pinagdaraanan ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon kasi wala tayong magagawa. Only Jesus is our life. Only Jesus is ang ating Panginoon Jesus lamang ang ating kalakasan. Amen? Pero, di po ba, imbis naman lupay-pay tayo at harapin natin yung pinagdaraanan natin ng sarili lang natin, hindi natin kaya. Lahat tayo may kahinaan. But, doon sa kahinaan mo na yon, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus, then the Lord will continue to move in your life. Sabi sa pangatlo, water which your soul desires. Tandaan po natin, yung kaluluwa natin may hinahanap. Katulad ng sinabi ni David, para siyang usa, ang hinahanap po ay batis ng tubig. That is our soul desires. Yung ating katawan, may ibang gusto yan. Pero yung kaluluwa natin, isa lang ang gusto. Amen po ba? At ang gusto po niyan ay ang manangan sa ating Panginoon. Tignan niyo po, 1 Kings chapter 18, verse 1 up to 6. At nangyari pagkaraan ng maraming araw, nang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa ikatlong araw at nagsasabi, ikaw ay yumaon, pakita ka kay Akab, at ako'y magpapaulan sa lupa. As Elias ay yumaon, napakita kay Akab, at ang kagutom ay malala sa Samaria. At tinawag ni Akab si Abdias, at siyang katiwala sa bahay. Si Abdias na ay natatakot na mainam sa Panginoon, sapagkat nangyari nang ihiwalay ni Jezabel ang mga propeta ng Panginoon, na kumuha si Abdias ng 100 propeta, at ikinubli sa 550 sa isang yungib, at pinakain sila ng tinapay at tubig. Ang sinabi ni Akab kay Abdias, lakarin mo ang mga lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo makakasumpong ng damo
at maililigtas nating buhay ang mga kabayo at ang mga mula upang huwag tayong mawala ng lahat ng hayop. Sa gayoy, pinaghati nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin. Si Akab ay lumakad sa kanyang sariling 100 at si Abdias ay lumakad sa kanyang sariling 100. Dito makita natin, there is a big problem. Why? Because Elijah already cursed the Israel. Bakit? Ano yung curse na binitawan? Na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Tingnan niyo po, nung nagkaroon ng tagtuyot ng 3 taon at kalahati, sabi dito, si Akab ay mamamatay na tayo. Hindi lamang tayo, kundi mga hayop ay mamamatay din. Ano yung unang pinahanap ni Haring Akab kay Abdias? Humanap ng balon. Amen? Kasi sabi niya, kailangan makainom tayo. Nakikita po ba natin? This is not only about animals. This is not only about Akab. It is really about our desire. Amen po ba? Nakita natin dito, mga minamahal ko, na mismong si Akab, alam niya kung ano yung dapat gawin. Amen po ba? Na kahit masamang hari po siya, pero dito makita natin that he became, amen po ba, ang tawag doon, alert. Yung kanyang mind ay alert. Sabi niya, manap tayo maghiwalay tayo. Wala silang ibang hahanapin kundi balon. Sapagkat wala silang ibang nanasain kundi tubig. The question is, amin po ba, sa oras na ito, tubig lang ba talaga ang hinahanap nila? Remember, it is the Lord who stopped. Ang Panginoon ng Diyos, hindi naman si Elias ang Diyos ang nagpatigil ng ulan para walang tubig. Hallelujah. That's why, naniniwala ako na it's just an illustration sa buhay ng bawat sa atin para maintindihan natin mabuti kung gaano kahalaga yung tubig. At iyon yung hinahangad ng Panginoon sa atin. You should really find na bawat sa po sa atin ay kailangan masumpungan ng ating Panginoon individually. Of course, in the church. Sa church, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. But how about if you're alone? Iba ba? Parang ano rin yan pasyente. Yung pasyente umiinom ng gamot kapag may nagpapainom. Pero pag wala na nagpapainom, tamad nang uminom ng gamot. May magaganon. Amen? Hindi siya umiinom ng gamot. Kailangan pa niya ng nurse na magpapainom sa kanya. Tama? Oh, yung mga nag-aalaga ng may sakit, di ba? Sometimes nakakalimutan ng may sakit kung kailan sila iinom ng gamot. Tama? Kaya yung assistant, yung nagpapainom sa kanya, alas 10 na, uminom na kayo ng gamot. Amen po ba? Mahirap kasi na nag-iisa. Pero dito, nakita ko kay Akab, kailangan maghiwalay tayo. Pero isa lang ang layunin nila. Pumunta ka doon, pupunta ako dito, pero isa lang ang hahanapin natin, balon. Amen? Ganon din tayo ngayon na nandito. Ikaw at ako na nandito ngayon, hindi lamang tayo ngayon umiinom ng tubig na nandito, spiritual water, in the church. But even if you are alone, remember this, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo ang Panginoon. Because without Jesus, we can do nothing. Amen? Hallelujah? Kaya, yun yung hinahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. Sabi niya nga po dito, that causes man's name to be remembered. Sabi niya dito, tayong lahat, mga minamahal ko na nandito ngayon, we need to be remembered as true believers of God. Believers of the Word. Only Christ can quench our thirst. Amen po ba? Hindi ang sanlibutan. Amen po ba? Will you be satisfied on the things in this world? Amen? Oo po. Masarap may kayamanan sa mundong ito. Pero sa tingin mo ba, yung kayamanan na yan talagang magsasatisfy sa'yo habang panahon? Loved ones natin, yung mga mahal natin sa buhay,
Opo, hindi ko sinasabing huwag mong mahalin yan mga yan at hindi mo pahalagaan yan. Mahalaga sila sa atin. Pero I will tell you, may halaga pa ba ka sa ating Panginoong Jesus? We will all say goodbye to each other. Pero ang Panginoong Jesus, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. He will be forever with us. Kasi kaya nga sabi doon, water did not only quench our thirst, but water cleansed and giving us health-giving power. Hindi lamang siya nagre-refresh, but also cleanse. Nagki-cleansing to give us healthy giving power. Anong sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11? At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo as sa Espiritu ng ating Diyos. Di ba? Napakarami natin. Hindi tayo karapat-dapat, pero sabi ng salita ng Diyos dito, you're already cleansed. Paano daw tayo cleansed? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. John 15 verse 3, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Diba? Kaya lilinis lamang tayo sa pamamagitan ng salita. That's why we are not only refreshed, but we are also cleansed. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, good water is essential to health. Hindi basta-basta naman tubig ang iniinom natin, tama ba? Hallelujah. Hindi basta sinabing tubig, iinumin na natin. Amen? Di ba? Namimili talaga tayo ng tubig. Sa tulad nga sabi ko sa inyo kanina, social na tayo ngayon, pa-mineral water na tayo ngayon. Yung iba nga, uminom pa, alkaline. Amen? Mas mahal. Amen? Sobra. Hallelujah. O kaya yung iba, uminom pa ng Pocari Sweat. Alam niyo po yung Pocari Sweat? Yung tag doon, it is water with electrolyte. Amen po ba? Kapag kayo po'y nag-LBM, huwag kayong inom ng Gatorade. Ang inumin nyo po, Pocari Sweat. Kasi yung Pocari Sweat po, electrolyte po yun. Para po, may tuturing po natin ang Pocari Sweat na para po siyang buko juice. Yung buko, sabaw ng buko. Kaya huwag kayong iinom ng Gatorade. Bawal ang Gatorade. Amen po ba? Kahit si Dr. Tatlong Hari, amen po ba? Hindi tayo pinapayuhan na kapag nag-LBM tayo, inom tayo ng Gatorade. Kasi mas lalo tayo madedehydrate. Amen. Tubig na lumalabas sa puwit mo, iihi ka pa. Kaya lahat ng tubig ilalabas mo. Si Pocari Sweat, iba. Nagbibuild siya ng electrolyte. Hallelujah. Oh, sosyal. Magkano ang Pocari Sweat? Ang mahal-mahal. Amen po ba? Hallelujah! Samantalang si Kristo, libre. At sabi ni Juan, kapag maayos daw ang ating pisikal, maayos din ang ating spirito. At kung maayos ang ating spirito, aayos din ang ating pisikal. Hallelujah! Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Kaya sabi ng ating Panginoon, John 4:14, John chapter 4, verse 14, sabay-sabay, datamwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi na daw matutuyo. Amen? Yan din yung sinabi niya, di ba kanina sa binasa natin sa John chapter 7 verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Hallelujah! So, ibig sabihin, meron na tayong reserve water inside. Amen? Amen po ba? Sarap ng ganun. Amen po ba? Na may bukal na sa loob natin. Amen? Hindi na tayo maghahanap ng balon. May bukal na sa loob natin mismo. Kaya punuin natin ang salita ng Diyos ang ating kaluluwa, and then bubukal na po yan. Hallelujah! Mag-overflow na po yan.
At kapag nag-overflow na yan, imposible po na tayo po'y matuyuan. Imposible na tayo mamatay. Church, isa lang ang mensahe sa atin. What really satisfies your soul? The things in this world? Amen po ba? Your loved ones? Amen po ba? Hindi po. The only things that satisfy our soul is the living water. And that living water is Christ. Hallelujah. Kaya, hayaan po natin na hindi mamatay yung ating pong mga spirito ay hindi mamatay. Huwag nating hayaan na matuyuan. Amen? Bagkus ang gawin po natin, hanapin natin para tayong si Akab. Kung nakikita natin mamamatay na tayo o namamatay na tayo, umanap na tayo ng balon. Pero nakakatuwang isipin ang sabi ng Panginoon, eto ako, kung sino man nauuhaw, lumapit. Let us come before the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lumapit ka sa Panginoon. Amen. Huwag mo hayaan. Huwag mo hayaan uhaw ka na. Ayaw mo pa uminom. Hallelujah. Nagdadry ka na. Amen po ba? Ayaw mo pa uminom. Hallelujah. Kaya ngayon sa gabing ito, di ba? Naturuan tayo physically. Simula bukas, iinom na ako. Bilangin nyo na iniinom nyo. Kung hindi kayo nakakalabing 8, magbilang na tayo bukas. Hallelujah. Amen. And then you will become healthy again. Magiging healthy ulit tayo. Ano ang senyales na magiging healthy ka? You are looking fresh. Kaya kapag yung kapitbahay mo sinasabi, ay tumanda ka, kulang ka sa tubig. Hallelujah. Ay bakit ang putla mo? Oops, kulang ka sa tubig. Hallelujah. Yung physical natin napapansin, pero sino makakapansin ng spiritual dryness mo? Ikaw mismo. Kung sa sarili mo, ba't hindi ako excited? Araw ng pananambahan. Bakit hindi ako nagagalak? Gagamitin ako ng Panginoon. Then, you have a spiritual dryness. Anong gawin mo? Like Akab, humanap ka ng bukal. Humanap ka ng tubig. Sasagot ang Panginoon, narito ako. Ang sino mang nauhaw, lumapit. Lumapit tayo sa Panginoon. Isa lang ang lalapitan natin. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin sa Panginoon. Sa gabi ito, tayo sama-samang manalangin. At hilingin natin sa Panginoon, Lord, let that spiritual dryness move in my life. Let the spiritual dryness be out in my life. At hayaan mo ng ang pagkauhaw ko sa iyo ay matugunan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat yung nararanasan nating pagkauhaw sa spiritual ay pinupunuan pala ng ating Panginoon. At matagal na po niyang sinasabi sa ating, lumapit kayo, kayong nauuhaw sa akin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat sa gabing ito, Panginoong God, ay patuloy mong sinatisfy ang aming kaluluwa sa tubig na nagbibigay buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay at ayaw naming mamatay, ayaw naming magkaroon ng spiritual dryness, pagkatuyot ang aming mga spirito, Panginoong God. Ayaw po, Ama, na maranasan namin ng freshness, maranasan namin ng fertility, maranasan namin ng comfort, maranasan namin ng blessings, O God, sa buhay namin, Panginoong God, habang kami umiinom ng tubig na nagbibigay buhay, na dulot mo sa buhay ng basa po sa amin. And we rebuke all that spirit of dryness, O God, in Jesus' name. Lumayas ka sa aming mga buhay. Lumayas ka. Itinataboy ka namin na ikaw na spirito ng pagkatuyot, spirito ng pagkamatay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, out in our lives. Because we have Jesus. We have His Word. We have His truth. We have His water, living water in us, O God. Kaya naman hayaan mo, Ama, na patuloy kami na managana. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na mabuhay. Patuloy namin maranasan, Panginoong Diyos, ang kasaganaan ng aming mga spirito, ang kasaganaan ng aming kaluluwa. We found the satisfied our soul. We found the desire of our soul, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong katotohanan, sa pamamagitan ng mga bagay na inihayag mo sa aming mga buhay. Sa lamang namin hindi nitiwala ang lahat, Panginoong Diyos. At alam po
but this time, thank you, Father God. Thank you, Jesus, because you are the living water that satisfies our soul. That you are the living water that very essentials to our soul, Panginoon God. Kaya naman hayaan mo, Ama, ng kahalagahan mo ay patuloy namin makita. Ang kahalagahan ay patuloy namin, Panginoon Diyos, mag-ingatan sa buhay ng bawat sa puso amin. At naniniwala kami, Panginoon, ng lahat ng aming matututunan, lahat ng aming naririnig, Panginoon Diyos, ay magiging buhay sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat sapagkat sa gabing ito, binuhay mo ang aming spirito. Nanariwa kami, Panginoong Diyos. Nakita namin, Panginoon, why our spirit is sick. Why our spirit is dry. Why our spirit is almost dead. Because we are lacking of water. The living water, O God. Pero salamat sapagkat nasumpungan ka namin ng tubig na nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon, nawa sa aking mga kapatiran na naririto, sa aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Huwag mo hayaan na magkaroon sila rin ng spiritual dryness. Huwag mo hayaan, Panginoong Diyos, na spiritual thirst, O God, ay patuloy na manaig sa kanila, kundi patuloy kanila panabikhan at patuloy na hanapin kanila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. And let our Church of Philippine Holy Joy, hindi lamang sa main, kundi sa aming mga branch churches at foreign ministry, O God, be really, Father God, satisfied through the living water that comes from you, Lord. Hayaan mo, Ama, na makainom kami tulad ng mga Israelita sa tubig na nagbibigay buhay sa amin. Ikaw lamang ang aming masumpungan. Ikaw lamang lagi namin hanapin. At ikaw lamang ang lagi namin, Panginoong Diyos, na patuloy na maranasan sa buhay ng basa sa amin. Salamat po, aming Ama, at ingatan mo kaming lahat hanggang sa aming mga pag-uwi, Panginoong God. Ingatan mo rin ang aming buong mga pamilya, Panginoong Diyos. Ingatan mo ang lahat ng aming mga kapatiran. Sa lahat ng may makaramdaman, pagalingin mo sila, Panginoong Diyos. Bigay mo sa kanila ang kalakasan at sa lahat ng mga lupaypay, i-revive mo sila, Panginoong Diyos. I-restore mo sila. Painumin mo sila ng tubig na nagbibigay buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Wednesday.